Nung nakaraan, may ginawa akong video na isang kababayan natin ang binitay sa bansang Saudi Arabia sa kasong pagpatay sa isang Saudi national. At may mga lumabas na haka-haka na dahil daw sa droga kaya napatay ni kabayan ang Saudi citizen. Ngunit ang tunay palang dahilan ay dahil sa pera or away pera. Dahil magkasosyo pala ang dalawa sa isang negosyo at may hindi sila napagkasunduan at umabot ito sa pagtatalo hanggang sa napatay ni kabayan ang biktima. Itinuloy na nitong Sabado ng Kingdom of Saudi Arabia ang parusang bitay sa isang Pilipinong inaresto dahil sa pagpatay. Ang Migrant Workers Department inaayos na ang pag-uwi sa kanyang mga labi. At nakatutok si Joseph Moro. Dahil sa away pera, kaya pinatay sa pamamagitan ng pangmamartilyo ng isang Pilipino sa Saudi Arabia ang kasosyo niyang Saudi Arabia noong taong 2020. The victim was asking our kababayan for his share in the profits or something, and they had a money dispute, and that led to the confrontation. Pleaded guilty to the crime. Tinangka pa raw niyang ipadala sa Pilipinas ang labi ng biktima pero nahuli lamang sa pantalan. Sinintensyahan siya ng bitay noong 2022. Pero napospone niya noong 2023 dahil sa sulat ni Pangulong Bongbong Marcos sa hari ng Saudi Arabia. Gayunman, itinuloy nitong Sabado ang pagbitay sa Pilipino sa pamamagitan ng kisas o retribution. The eye for an eye in essence. If you kill somebody, kisas means you will also be executed. Alinsunod sa hiling ng pamilya ay hindi na siya pinangalanan. Ayon sa DFA, ginawa ng gobyerno ang lahat tulad ng pag-alok ng blood money para sa kapatawaran ng biktima ng pamilya. Tumanggi ang pamilya ng biktima na harapin ang kinatawan ng Pilipinas at tinanggihan naman ng Pilipino ang alok na makita ang pamilya niya sa huling pagkakataon. Thoughts and prayers are with them, and we will. There is nothing that one can do to make it whole, but we will do our best. Kahit ang gobyerno ng Saudi ay humanap ng paraan kung kaya pang maisalba ang buhay ng Pilipino, pero it's a terrible tragedy, and there was very little we had left to do. We had very few options left. We tried everything, and for many years. And the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. inisakaso rin ng DFA ang 52,000 rial na sweldong hindi pa nakukuha mula sa employer nito para maibigay sa kanyang pamilya. Ayon sa Department of Migrant Workers, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Foreign Affairs para maiuwi ang labi ng Pilipinong binitay sa Saudi. We're assisting the family. The DMW has visited the family. I'm sure that we are supporting. Sa tala ng DFA, may 9 na Pilipino pa ang nasa death row sa Saudi Arabia. 83 naman na mga Pilipinong nasa death row sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa iba't ibang kaso. Sa kaso namang ito ay hati ang opinyon ng mga OFW. Dahil kapag daw ang mga Saudi national ang nakakapatay sa kababayan natin, ay hindi nakakamit ang tunay na hustisya. Pero kapag ganito na alam naman natin na ang kababayan natin ay hindi gagawa ng ganyang krimen na walang mabigat na dahilan. Pero yun nga guys, batas yan sa Saudi. Sana hinabaan na lang ni kabayan ang pasensya niya at umuwi siya sa Pilipinas at nagsimulang muli. At ang nakakalungkot pa dito ay may ilang kababayan pa tayong nasa death row sa Saudi na posible ring mabitay.